Hello po, magandang tanghali. Mga 2 PM. Ito po yung second project na namin, nilabas ng Lumina Tansa. Una po yung Bulacan, tapos sunod na ito pong Sahod Ulan. So okay lang kami dito sa Sahod Ulan kasi nga Tansa lang din. Nung sa Bulacan talagang sobrang layo. Pabalik-balik kami ni Ray. Ito, kung may problema, kung kailangan ng materyales, mabilis lang kami makapunta. Wala pang less than 30 minutes na kasi may shortcut dito sa Phase 5. So alas 2, buti na lang po ang pwesto ng unit nila ma'am is dito. Wala nang init, ayan no. Pagdating ng 1 PM, ayan, pababa na onwards, na siya, wala nang init. So, recap lang po tayo ang naging diskarte po namin dito. Actually, hindi siya diskarte. Parang yun na rin talaga yung routine namin na pag may bagong projects, hukay muna. Hukay muna, tapos pahakot. Tsaka natin papasukan ng mga materyales, katulad po dito. Ayan. So, pagdating naman po sa materialis, pwedeng kami ang mag-asikaso, pwede naman po si client ang mag-asikaso, depende. Kasi ang kontrata lang po namin dito is labor lang, hiwalay ang materialis. So, medyo struggle nga lang po gawa ng mga nakaraang linggo, umuulan. So, hirap ang team kumilos, maputik, umuulan, tapos sa araw. Kaya minsan, pag ganito pong full renovation, tapos ganito kalaking extension, i-consider nyo rin po na hindi ganong kadali magtrabaho. Ang sabi ko nga po, pag umuulan, stop muna. Kasi mamaya, pag nagkaroon ng disgrasya, mas malaking problema, mas malaking gastos. So, timing lang. May nilagay sila ditong parang lona para may silungan man lang kahit paano. So, nung Monday, Tuesday, nakapagtayo na po sila ng mga puting. Ayan. Ito nga po palang puting natin, naglason po muna. So, may contact silang naglason po. Kasi may anay-anay eh. So, imagine yung unit is maliit lang, tapos ang extension malaki. Ilan na yan, Tay? Tatlo na yan. So, kung mapapansin nyo, ang dami po nating poste. Ito po kasi is merong plano. So, naka-base tayo sa plan. So, may mga nabuhusan na. So, pagpapasok po tayo ng 400 muna na CHB. Partial lang muna. Then, paunti-unti. So, nagpadagdag din po ako kay client ng mga bakal tsaka ng mga kahoy. So, medyo malaki lang ang hukay, gawa ng halos nasa 1 meter po kasi ito, yung istira, ang tawag ba dyan? Nakalimutan ko na. So, ayan. So, ang ginamit po natin dito is 16 mm, tsaka 12. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. May nakatayo na tayong 7 na footing. So, ang mga bakal naman po natin is naka-ready na. So, ang magiging diskarte ng team natin dyan, kung mapapansin nyo, gumawa na po sila ng pamorma. Ayan, 3, 1, 2, 3. Ang gagawin po dyan, lipat-lipat. Lipat-lipat lang para hindi rin masyadong magastos pagdating po sa kahoy. Hindi ko nga lang alam kung ilan yung ginawa nila dyan. So, pag ganito po talagang extension, expected nyo pagdating po sa materialis, marami po talagang gagastos yung materialis. Katulad po ng bakal. Bakal pa lang, magkano na isa niyan. So, sa amin walang problema kung kayo po mag-aasikaso ng materialis. Sa akin nga, pabor yun eh. Kasi hassle din po minsan kasi mag-order. Pero syempre, kasama rin po yun sa trabaho namin. Mas gusto ko na rin po kasi kami na lang ang mag-asikaso. Pero kung may time naman si client, why not?
Ayan po. So, dito po, ganyan po yung hukay, pero hindi po sagad ang ano nila dyan, ang wall. Ang asintada, hindi po sagad. Ayan. So, natatapakan ko po yung lupa, medyo basa-basa pa. Nahihirapan sila magtrabaho pag ganyan. Ayan. Meron pa rin tayo doon na isa pang tawag dito. Puting, ayan. So, ayun po yung muhon nila. So, yung muhon na yan, mas papasok dito sa linya mo, Huwag kang lalagpas doon sa kabilang side. Kung pwede, kalahati lang po ng muhon. So, sa pag ganito pong extension, medyo matagal po talaga ang paghuhukay, lalo na kung may kasamang ulan. Pero once na nakaporma na tayo ng poste, mabisa lang po yung asintada nito. So, doon nga po pala sa mga kanood ng aming vlog, open na po kami Cavite area, pero full renovation po. So, sa amin po hindi po kami kumukuha ng small works kasi syempre labas na medyo malayo, 'di ba? So, kung lalayo man kami, isang buong unit na kasama extension. Kaya kung kaya niyo po yung budget namin, 'di ba? Why not? Mag-go na po kayo sa amin. So, ito lang, may mga lupa pang ayan. So, yung mga pinasok pong materialis dito, lahat po yan partial pa lang. Kasi sabi ko nga sa amin, hiwalay ang labor sa materials. So, kung kailangan pa namin magdagdag ng buhangin, semento, bakal, given yon. Kaya kung may budget kayo sa renovation, kailangan talaga malaki. May pasobra. Para po hindi mabitin ang gawa. So, ito nga po palang unit nila, sir. Hanggang doon yung poste nila. Pero, hindi pwedeng isagad. Kasi sa sukat, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Hindi pwedeng isagad. Magandang hapon po. Update po tayo dito sa project namin sa Sahod Ulan. Danesa Model House po ito. So, dito po pala sa Pine Views, maganda dito kasi ang lalaki ng mga extension. Talagang kasya, kahit dalawang sasakyan kasya. 'Di ba? Kasi ang unit po ni sir parang nasa 39 lang, tapos ang extension parang nasa 143 o 139 o 143, parang ganon. So, kahapon, yung 3 poste na po yan, nabuhusan na yan. So, okay na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na lipat-lipat lang po tayo ng pamormang kahoy. So, dito naman sila sa kabilang side. Ayan. Pag natuyo yan, yung ibang poste naman po ang bubuhusan. So, dito po, siguro i-stop na muna kami sa pagpapahakot kasi marami rin pong tatabunan Ang sabi ko nga, dapat paunti-unti na pong natatabunan kasi pag umuulan, para masiksik na po siya. So, ito pong 400 na CHB. Order pa po namin to sa Rabiel. Bali, pahabol. Kasi, hindi pa dineliver nung mga nakaraan gawa ng nagpahukay pa, nagpahakot pa, tapos hindi pa naman siya gagamitin. Pero ito, partial pa lang po yung 400. So, sa amin kasi hiwalay ang labor sa material. So, doon mo makikita kung ilan pa po yung idadagdag natin pagdating sa materialis. So, usually, ang materialis po namin dito is kahoy, bakal, graba, buhangin, semento, CHB. Yung pa lang naman.
Ayan po. So, dito, meron din tayong ilalagay dito na poste. Ayan, parang nasa halos 2 meters po ang pagitan po ata ng ating footing. Ayan. So, lalaking bakal po yan. 16. Sa plan po kasi ni client ko, 16 mm po ang approved na bakal na gamitin. So, ipwesto po muna natin yung ating mga footing. Then, tsaka na po tayo aasintada. Yan, buti na lang at wala nang ano dito. Wala nang init. Tapos malakas pa ang hangin. Ito po ang unit nila, sir. Hindi po to second floor, ah. So, yung ating ano dyan, baka putulin pa yan o itupi. Parang ganon. Kasi po ito, lalagyan lang po siya ng ng roofing. Roofing lang po ito. Ayun yung may merienda. Ha? Merienda na. Ayun nyo ba? Merienda mo na. Yan. Ito yung mga pamorma. Yan. Lipat-lipat lang. So, kung taga Pine Views po kayo at nakikita nyo si Sir nagpapagawa dito at balak nyo saluhin yung kahoy niya, pwede naman yan. Kasi after po nito, may iwan po lahat ng mga sobrang materialis dito. Ito mga pinagamitan, pwede nyo pong pakiusapan yung may-ari. Pwede nyo saluhin, di ba? Yung pagkakabuhos ng poste, ang kinis, oh. Parang hindi na kailangan ang yun, eh. Ang ganda ng pagkakabuhos. Diba? Yung pinto ni Sir dito sa likod, oh, molded door lang pala to. Sisira. Ayan. So, dito po pala, i-share ko lang, hindi na muna namin ginalaw yung taas kasi malit lang po kasi ang pinaka-unit. So, baka mapuno po to ng materyales. Imagine, semento pa lang po to. Partial semento nga lang to, eh. Parang 100 lang po atang semento. Kung maglalagay na po kami ng mga adhesive, skim coat, tiles, baka po wala na mapwestuhan yung tao natin pag may gagawin sila. Di ba, umuulan dito, pwede silang maggawa. Baka po wala na silang pwestuhan. Kaya ang naging diskarte namin ni Ray dito, wag na muna yung interior. Dito muna kami sa extension gagalaw. Kasi katulad niyan, madudumihan lang. Kung halimbawa gusto nila magpahinga sa taas, pwede malinis, 'di ba? So, yun po talaga rin ang problema pag maliit lang ang unit, tapos yung mga materialis tatambak mo dito sa baba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa renovation, huli pong ginagawa yung baba, eh. Kasi kung may tiles na to, madadamage po talaga yan. So, meron pa tayong mga pamorma dito. May mga kahoy pa. Ayan, gagamitin na lang po yan. Hello po, magandang umaga. Umaga. Buti na lang po, good weather tayo today. Actually, parang 3 days, maganda ang ating weather. So, bali nung last vlog ko po, wala pa pong asintada dito. Pero ngayon, halos napaikutan na po nila. Ayan. Unang order ko po sa last vlog ko, 400 po yung CHB na pinadeliver namin. Tapos another 400 po ulit.
Ayan. So, yan na po yung height. 2 meters po ata yan. So, kada 2 meters po, kada 2 meters meron tayong columns. Ayan po. Tapos dito. Pero ito po, hindi po to sagad dito ha. Parang ang mangyayari niyan is bakod na lang din. Pero dito po mag-uumpisa yung ating gate sa may poste na yan. Ayan po. Ayan. Andito na sila Kuya Jake na sa phase 6 po yan. Ayan, si HB natin. Nagbubuhos na po sila sa ating sa ating mga columns. Yung pinaka gate ni Sir, hanggang dito lang po yan. Hindi po siya maisasagad hanggang doon sa may front. Hanggang dyan lang po kasi ang nasa plano. So, yung iba po nating mga posting bakal is naka-ready na yan. So yung wall natin dito hindi sagad, no? Hindi sagad. So wala nang plastering. Dahil Nakakapasok pa? Nakakapasok pa? Kasya pa nga ako. Talaga? Pumayat ka na. Malaki pa sa ano? Kasya pa? Kaya ko no? Oo. So pwede pang i-plastering yan? Sige. Para ang concern ko po kasi dito, kung hindi kasi pwede siyang isagad dun sa wall o bakod po ng subdivision, yan hanggang dyan lang po talaga. So kung yung sinasabi nila Kuya Jake na gap is pwede pa kami makapag-plastering, ihahabol namin yon. Yung gilid na yun, pulwi na lang yan? Pulwi yan? Hindi. Ano yan? Ito ba? Ito. Ito ba? Labas na yan. Walang gap ito? Oo. So sa amin po kasi napaka-importante po ng plastering sa kabilang side po ng wall kasi kung let's say dito po sa may interior pipinturahan o pintura lang ang prepared ni client, possible po kasi magkaroon ng leaks. So sa amin po mas gusto namin plastering sa likod, plastering dito sa harap. So since sabi ni Kuya Jake kaya pa naman, yun po yung gagawin namin. Tapos papahiram po natin siya ng waterproofing. Ayoko din po kasi yung magkaroon ng back job. Kami rin po kasi yung maaabala. Kaya pag gumawa po kami, sigurado na talaga. Sigurado na i-maintenance lang po nila ng waterproofing. So dito po sa kabilang side, same sa Lumina, wall to wall po talaga yan. Since meron ng wall si kapitbahay, hindi po natin yan pwedeng gamitin. Kaya talagang obligado tayong magsariling wall. Sa renovation, lagi nyo pong tatandaan, mas maganda may sarili kayong wall. Kasi kahit magpako kayo dyan, magpukpok kayo dyan, wala kayong maaabalang kapitbahay. Ayan po. So, yung mga pamorma po na kahoy, nagamit na po nila yan dito. So, palipat-lipat lang. Palipat-lipat lang po tayo. Nadumihan niyo yung yung wall nung palinisan. Baka mareklamo tayo. Ayan.
So again po dito sa unit nila, sir, hindi po muna kami gumalaw sa loob ng unit kasi lalagyan namin ng materyales. Ito po muna ang uunahin natin, yung pinaka-extension kasi ano to malawak talaga to So lahat po ng mga sanitary pipes o yung sa ating mga linya ng tubo, magbabagong latag po tayo dito.